Gumawa nga ako ng lumpiang Shanghai dahil nag-request yung anak ko. Pero nakalimutan kong bumili ng lumpia wrapper. Kaya naman gagawa na nga lang ako dahil madali lang pala tong gawin. Kailangan nga lang natin dyan ng harina at saka asin. Haluin nga lang natin mabuti hanggang sa mag-mix yung mga ingredients. Kayo na ang bahala sa sukat. Kung marami nga kayong gagawin ay damihan nyo na nga lang yung mga ingredients na ilalagay nyo. At ayan, nilagyan ko na nga dyan ng tubig pagkatapos ay hinalo-halo ko nga lang hanggang sa mag-mix nga yung harina dun sa tubig. At nung ganito na nga yung consistency ay nag-start na nga ako dyan sa pagluluto. Nagsalang na nga ako dyan ng kawali at nung mainit na ay nag-start na nga akong mag-brush ng mixture. Kailangan nga pala ay mabilis nga yung pag-brush mo dahil madali nga lang siyang maluto. Tignan nyo naman, unang try nga at ganyan nga yung kinalabasan. Ang nipis nga lang nagawa ko, kailangan pala ay kapalan nga yung paglagay ng mixture. At ayan, nag-try nga ulit ako at medyo kinapalan ko na nga yung paglalagay. So far, medyo okay naman yung kinalabasan. I-compare mo nga dun sa kanina na may butas-butas. Nahirapan nga ako dyan sa pagtatanggal kasi madikit. Ang may sasuggest ko nga sa inyo ay gumamit nga kayo ng non-stick na kawali kasi hindi talaga siya didikit. Hindi kasi non-stick itong ginamit kong kawali. Nainit ko ang mabuti yung kawali bago ko nag-start na magluto pero dumikit pa rin talaga. Struggle is real talaga sa pagtatanggal. Madali nga lang yung paglalagay kasi ibabrush mo lang. So ayan, medyo nakukuha ko naman na yung tamang texture ng lumpia wrapper. At eto na nga lahat yung nagawa ko na lumpia wrapper. Hindi ko nga pala lahat ginawa yung lumpia na mixture, may natira pa ngang konti. Mamadali kasi yung anak ko dahil gusto na nga daw niyang kumain ng lumpiang Shanghai. Tayan, ginamitan ko na nga lang food processor yung carrots at saka sibuyas para mapinong mabuti. At eto na nga yung kinalabasan, pinong-pino. Eto nga pala yung giniling na ilalagay ko. Bali 1/4 nga lang yung binili ko. So ayan, transfer ko na nga sa isang malaking bowl para dun ko nga haluin. At ayan, hinalo-halo ko nga lang na mabuti para mag-combine yung carrots at giniling. At naglagay na nga rin ako ng pampalasang asin at paminta. Mix lang natin para maghalo yung lasa. Maglalagay nga rin pala ako dyan ng 2 pirasong itlog. So, i-mix nga lang nating mabuti para manuot nga yung mga lasa. Sobrang tagal na nga rin na hindi nga ako nakakapagluto ng lumpiang Shanghai. Hindi pa nga nag-request tong anak ko, hindi pa talaga ako magluluto. At eto na nga, mag-start na nga ako magbalot dyan ng lumpia. Ang ganda nga na itong homemade lumpia wrapper, sobrang lambot. Sobrang dali nga lang din niyang i-wrap. O diba, tignan nyo naman, ang ganda ng pagkakabalot ko. Ngayong alam ko na nga kung paano gumawa ng lumpia wrapper ay hindi na talaga ako bibili sa palengke. Mas maganda kasi yung sariling gawa dahil matatansya mo nga kung ilan yung gagawin mo. Pwede naman kayong bumili kung tinatamad nga kayong gumawa. Pero kung malayo nga kayo sa palengke ay gumawa na nga lang kayo. Kung konti lang naman ang ingredients neto at madali nga lang siyang gawin. So eto na nga lahat yung nagawa kong lumpiang Shanghai at lumpia wrapper. At ayan, mag-start na nga ako dyan sa pagpiprito. O diba, nakatipid pa ako sa lumpia wrapper dahil gumawa na lang ako. At eto nga't luto na ang ating lumpiang Shanghai. Gumawa na nga rin yung anak ko ng sausawan niya na ketchup at mayonnaise. At tignan nyo naman, sarap na sarap nga siya sa luto ko. O siya, yun lang, salamat.